Sa kabila po ng paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, marami pa ring aksidente ang natatala sa kahabaan ng EDSA. Ngayon, may bagong naisip na paraan ng MMDA para raw iwas disgrasya ang mga motorista. Ang pagbebendisyon sa naturang kalsada. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Pinangunahan nga ni Father Roderick Castro ang panalangin sa pagbabasbas sa EDSA. Paglilinaw ng pari, hindi raw ito isang uri ng exorcism o pagtataboy ng masamang espiritu, kundi pagpapasalamat, pagpapaubaya at paghingi ng gabay tungo sa isang mas ligtas na paglalakbay. Sakay ng pick-up truck lalay, sinimulan ang pagbebendisyon sa EDSA Magallanes northbound kasama itong si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Ang pagbebendisyon sa southbound direction nagsimula naman sa monumento sa Caloocan na pinangunahan ni General Manager Corazon Jimenez. Ang lugar na madalas may aksidente, hinihintuan gaya na lamang dun sa Magallanes flyover. Ang Ayala portion kung saan isang busa ang pinasabog noon at naging dahilan ng pagkamatay at pagkasugat ng ilang pasahero. Sa Guadalupe at Shaw Boulevard underpass naman, ilang artista at mga awit daw ang nagbuwis ng buhay. Pati na nga yung mga street sweeper ng MMDA na nahagip ng mga matutuli na sasakyan. Batay sa datos ng MMDA mula Enero hanggang Hunyo ng taong 2011, bus ang pinakamadalas na aksidente sa EDSA. Kasunod daw nito ang jeep at truck. Sa analysis ng GMA News Research sa datos ng MMDA, isa sa 7 bus, isa sa 8 jeep at isa sa 11 truck ang naaksidente sa naturang kalsada. Ayon kay Tolentino Lala, simula nang maitayo ang Highway 54 o mas kilala ngayong EDSA, hindi pa raw ito kailanman na bendisyonan. Aminado si Tolentino na kahit ilang ulit bendisyonan ng EDSA, kung magpapatuloy pa rin ang mali at mapangahas na gawin ng mga motorista, magpapatuloy pa rin ang disgrasya. Kaya nga, hilingin niya raw sa LTO, LTFRB at DOTC na bawiin muna ang lahat ng lisensya ng mga Metro Manila Public Utility Bus Drivers. Isa sa ilalim daw muna sila sa test training at dapat i-re-evaluate ang kanilang accident record para makasiguro na may sapat na kapasidad ang mga kapagdala ng buhay. Pwede naman daw itong isabaylala sa requirements ng ipinatutupad na fixed wage para sa mga bus driver at konduktor. Yan muna ang pinakasaryong balita mula pa rin sa Quezon City. Balik sa Ilala. Maraming salamat, Steve Dailisan.